Sa isang maliit na baryo sa bukid ng San Isidro, naninirahan si Aling Marta, isang simpleng babae, mabait sa puso, ngunit may kaunting selos sa kapwa. Isang hapon, habang siya ay nagwawalis sa bakuran, napansin niyang may isang matandang lalaki na pagod at uhaw na naglalakad sa tapat ng kanyang bahay. Agad siyang naawa. Kumuha siya ng malamig na tubig at iniabot sa matanda. Walang pag-aalinlangan, ininom ito ng lalaki hanggang maubos. Pagkatapos, umiti ito at nagtanong, "Alam mo ba kung sino ako, iha?" Umiling si Aling Marta, bahagyang nagtataka. "Ako ang anghel ng kamatayan," mahinahong sabi ng matanda. "Ngayong araw ay dumating ako upang kunin ang iyong buhay." Nanginig si Aling Marta, nanlumo at halos hindi makapagsalita sa takot. Ngunit mumiti muli ang anghel. "Ngunit dahil sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Heto, tanggapin mo ang aklat ng kapalaran. Sa loob nito ay may pahina kung saan nakasulat ang iyong pangalan. Ano man ang isusulat mo roon ay mangyayari." Lumakas ang tibok ng puso ni Aling Marta. Hindi siya makapaniwala. Hawak niya ngayon ang pagkakataong baguhin ang kanyang tadhana, isang bagay na walang sinumang tao ang nagkaroon noon. Dahan-dahan niyang binuksan ang aklat. Sa unang pahina, nabasa niya, "Ang iyong kaibigang si Aling Nena ay makakatanggap ng malaking kayamanan." Biglang sumiklab ang selos sa puso ni Aling Marta. Agad niyang binura ang nakasulat at pinalitan ng mga salitang, hindi siya dapat makatanggap ng kayamanan. Tinuloy niya ang pagbabasa. Sa susunod na pahina, nakasulat, "Ang asawa ng iyong kapitbahay ay magiging tagapayo ng hari." Muling umusbong ang inggit sa kanya. Sinulat niya, hindi siya dapat maging tagapayo ng hari. Pahina sa pahina, tinanggal niya ang lahat ng mabubuting bagay na nakalaan para sa ibang tao, kapalit ay puro kapahamakan at malas. Habang ginagawa niya ito, hindi niya namamalayang nauubos na ang mga pahina ng aklat. Hanggang sa makarating siya sa pahinang may nakasulat na Aling Marta. Napangiti siya. Ano kaya ang dapat kong isulat? Bulong niya sa sarili. Yaman? Mahabang buhay? Kasiyahan? Ngunit bago pa man niya maisulat ang kahit ano, biglang hinablot ng anghel ng kamatayan ang aklat mula sa kanyang kamay. Lumalim ang tinig ng anghel. "Tapos na ang iyong oras," sabi nito. "Binigyan kita ng pagkakataon upang baguhin ang iyong kapalaran, ngunit inaksaya mo ito sa pananakit ng iba. Hindi mo man lang naisulat ang kabutihan para sa iyong sarili. Iyan ang pinakamatinding pagkakamali ng sangkatauhan." Napasigaw si Aling Marta sa pagsisisi, humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahan siyang kinuha ng anghel ng kamatayan, at ang kanyang kaluluwa'y tuluyang nawala sa hangin ng hapon. Sa kanyang pagkawala, naiwan ang aral. Araw-araw ay binibigyan tayo ng buhay ng isang blangkong pahina. Kung punito ng inggit at galit, mawawala ang pagkakataong isulat ang kabutihan para sa ating sarili. Kung hindi mo kayang gumawa ng mabuti sa kapwa, huwag mo na lamang silang saktan. Ang tunay na pagkatao ay nakikita sa kakayahang ituon ang panahon sa sariling pag-unlad, hindi sa pagbagsak ng iba. Kung tumama sa iyong puso ang kwento ni Aling Marta, magkomento ng salitang blangkong pahina sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon.